Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Roland. Taong 1989, kabundukan ng Sierra Madre. Oh, ang aga-aga, nakagayak na kayo. Saan ba ang tungo niyong dalawa? Ringo, hindi ko na nagugustuhan niyang kaibangan mo ha. Kung saan-saang kagubatan at kabundukan na papadpad, kakahanap mo yan sa mga ligaw na hayop eh. Paano kung kayo naman ang maligaw? Pati kapatid mo, dadadamay sa kalokohan mo. Wika ni Tatay Roberto nang makita na nag-aayos ang mga anak. Tatay, hindi po ito kalokohan. Naghahanda lang ako para may sapat na ipon pang-aral. Siguradong maunguna ako sa klase dahil maraming alam. Balang araw, magiging tanyag ako na biologist. Kaya tatay, suportahan mo na lang ako sa halip na pigilan. Tugon ni Ringo. Suportahan? Kung gusto mo lang maunahan ng mga kamag-aral mo, bakit hindi ka manghiram ng libro? O sa mga taong ganyan ang inaaral, doon ka magtanong. Magbasa, aralin ang mga nakasulat sa libro. Hindi yung pumupunta ka kung saan-saan para maghanap ng mga ligaw na hayop. Wala ka pa nga sa kursong yan eh. Huwag mo munang atupagin yung ganyang bagay. Pati yung bunso natin, nai-impluwensyahan sa kaibangan mo. Pati yung butike dito sa bahay pinag-aaralan eh. Tay, kahit kailan hindi sasapat ang pagbabasa lang. Mas mainam na gawing aktwal para maramdaman ang inaaral. Mag-iingat naman kami ni Roland. At sa kabalang araw, magbubunga ang lahat ng ginagawa ko. Magtiwala ka lang sa akin, tay. Napakamot na lang sa ulo ang ama. Hindi na balak pang kumontra. Wala na rin siyang magagawa. Kung kagustuhan ng panganay ang pag-uusapan, hindi niya ito mapipigilan. Nakukumbinsi siya sa sarili nitong pamamaraan. Pinanood na lamang ang dalawang anak na nag-iimpake ng gamit. Luluwas ang mga ito sa kabilang lugar para maghanap ng mapag-aaralang hayop doon sa kabundukan. Sigurado ba talaga kayong dalawa? Ringo, ang kapatid mo, wag mong kalimutan. Mamaya maaliw ka sa mga hayop doon, hindi mabantayan si bunso. Malalagot ka talaga sa akin ha? Magigat kayo. Marami pa namang katutubo doon. Hindi natin alam kung anong takbo ng isipan nila. Ako na po ang bahala, tatay. Magkita na lang po tayo sa makalawa. Asahan yung marami akong kaalaman na iuwi. Halika na, Roland. Nainip na si Mang Karyo kakantay sa atin eh. Alis na kami, tay. Hinatid sila ni Mang Karyo gamit ng lumang sasakyan. Maayos pa naman ang takbo kahit maingay ang makina. Ibinaba sila sa paanan ng bundok makalipas ang mahabang oras ng biyahe. Kayong dalawa parang nahihibang kayo sa gawain yan ha. Kung saan-saan kayo nakakarating. Hindi ba kayo natatakot lalo ka na, Ringo? Ano bang pumasok sa isipan mo para maghanap ng kung ano-anong hayop? Hindi ka naman tutuloy sa kolehiyo ngayon, hindi ba? Ano nga uli ang tawag sa kurso mo? Wildlife biologist po. Nangungulekta po kasi ako ng kaalaman sa ngayon habang di pa nag-aaral. At saka hindi naman po nakakatakot eh. Sa katunayan, nakakaliw nga. Subukan niyo pong sumama para malaman niyo ang pakiramdam. Ay nako, ayoko. Lalo na sa loob ng kabundukan. Wika ni Mang Karyo. Makikita ang takot sa mukha nito. Bakit naman po? Marami bang ligaw na hayop? Kung ganun mas mabuti. Masaya yan. Masaya. Tignan na lang natin kung masisiyan ka pa kapag nalaman mo kung anong meron sa kabundukang yan. Malawak ang kagubatan. Hindi lang ligaw na hayop ang nasa loob. Meron pang mas mabangis, Ringo. Kaso nga lang, gustong gusto mong pumunta eh. Eto na lang ang masasabi ko. Mag-ingat kayo. O siya, mauna na ako ha. Babalikan ko kayo dito pagkalipas ng 2 araw. Dapat alas 10 ng umaga nandito na kayo. Sa sinabi tungkol sa gubat, hindi maiwasan ni Ringo ang matuwa. Wala siyang ideya kung ano ang makakainkwentro sa lugar. Nakahanda na ang lahat ng listahan kung saan itatala ang lahat ng kaalaman. Naglakad sila sa loob ng kagubatan.
Ilang bundok ang inakyat at binaba. Subalit walang natatagpo ang ligaw na hayop. Nang makaramdam ng pagod, napagpasyahan munang magpahinga. Tanghaling tapat na, kung kaya't pinagkasya ang dalang baon. Kuya, parang naghahanap lang tayo sa wala eh. Ilang oras na tayo nagpapalaboy-laboy dito. Wala naman tayong makita. Kahit ibon wala ko napansin. Hoy Roland, ang ganitong gawain kinakailangan ng mahabang pasensya. Maghintay ka. Mamaya sigurado meron tayong makukuha sa kabundukang to. Malay natin, may madiskubre tayong pagkakaguluhan ng lahat. Pagkakaguluhan ng lahat? Yan naman ang palagi mong sinasabi. Ilang bundok at gubat na yung pinuntahan natin. Mga ordinaryong hayop lang yung natatagpuan. Tapos mukhang wala pang mapapala. Ikaw naman masyado ka mainipin eh. Kalmahan mo lang. Matuto ka maghintay. Dahil dyan lumalabas ang magandang resulta. Wika na Ringo. Nakangiti pa habang hinahanda ang kamera at iba pang mga gamit. Bahala ka nga kuya. Maglalakad muna ako. Aliwin ko yung sarili ko. Hoy, bumalik ka ha. Huwag kang lalayo. Baka mahirapan akong hanapin ka. Malawak pa naman yung lugar na to. Hoy, Rol! Etong batang to, hindi nakikinig. Naglakad si Roland kahit saan niya gusto. Tahimik ang kagubatan. Walang sagabal sa paglalakwat siya. Marami siyang kinalikot. Lalo na ang mga bulaklak at halaman na unang beses nakita. Kung halaman at bulaklak na lang kaya yung aralin ni Kuya Ringo, meron pa siyang mas mapapala dito. Ang gaganda oh. Wika ni Roland habang tinitig ng mabuti ang mga pinitas na bulaklak at halaman. Naupo siya sa tabi. Pinagkaabalahan ang mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Napansin niya ang kaluskos sa hindi kalayuan. Naagaw ang atensyon, kung kaya't dahan-dahang lumapit upang alamin. Malayo pa pero nakakaamoy na ng masangsang. Nang ilang metro na lamang, hindi na tumuloy si Roland nang makita ang isang kakaibang aso. Malaki kumpara sa normal. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas ang mga pangil at naglalaway. Nakatayo ang buntot at tenga. Umaangil at nakahanda ng umatake. Hindi na inantay ni Roland na kumilos pa ito. Kumaripa siya ng takbo pabalik sa direksyon ng kapatid. Kuya, may kakaibang aso doon oh. Hindi ko mapaliwanag basta nakakatakot eh. Kakaiba? Aba ayos yan. Saan mo nakita? Puntaan natin baka ibang uri ng aso na tuklasan mo. Wika na Ringo. Dali-daling hinanda ang mga kagamitan. Nababaliw ka na ba kuya? Parang halimaw tapos pupuntahan mo. Kuya, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Umuwi na lang kaya tayo. Hoy Roland, normal lang mabigla o magulat kapag nakakita ka ng ibang bagay. Malay natin kung anong klaseng aso yan. Halika na, nasan ba ang daan? Bahala ka dyan. Tama talaga si tatay, nahihibang ka na. Nilamon na ng sistema ang utak mo. Pati nakakatakot na nilalang. Balak mo pang pag-aralan. Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw yung panganay ah. Naninigaw ka pa. Masyado ka madrama sa tuwing nakakakita ng kakaiba. Ilagay mo dyan sa kukote mo. Maraming bagay pang hindi natutuklasan sa mundo. Kaya pakiusap kumalma ka. Kasama mo naman ako eh. Iniwan ni Ringo si Roland. Dumiretso siya sa lugar kung saan nakita ang sinabing aso. Pagkarating, hindi makausad nang makita itong nakaabang. Katulad ng kapatid ay kumaripas ng takbo dahil sa takot. Roland, tumakbo ka na, dalian mo! Lintik, may halimaw nga! Nag-unahan sila sa pagtakbo. Dire-diretso at wala ng lingon. Hindi nila alam kung saan bahagi ng kabundukan napadpad. Ilang minutong ganon ang nangyari. Tumigil lang nang mapansing wala na ang aso. Sabi ko naman kasi sa iyo eh. Ayaw mo pang maniwala sa akin, tignan mo. Muntik pa tayong mamatay doon ah. Tama ka. Kakaiba nga yun ah. Pero anong klase?
Alam kong maraming lahi ang mga aso, pero iba talaga yun eh. Naguguluhan ng dalawa habang iniisip ang nakita. Sa mga sandaling ito, wala na silang tiwala sa paligid. Malapit nang lumubog ang araw. Kailangan natin maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Tumayo ka na dyan. Subukan natin makiusap doon, no? Wika ni Ringo. Itinuro ang ilang barong-barong hindi kalayuan. Lumapit sila, pero hindi tinuloy ang binabalak na makiusap. Kagad silang sinalubong ng itak ng isang katutubo. Hindi pa nga tayo nakakapagsalita, galit na kaagad. Saan tayo hanap ng tutuluyan? Kuya, hindi pwede dito sa gubat. Baka hindi na tayo sikatan ng araw kapag bumalik yung aso na yun eh. Subukan natin maghanap doon banda sa unahan. Baka may maawa sa atin. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Binaybay ang maliit na daanan sa paanan ng bundok. Hanggang sa nakita ang iisang tahanan na naroon sa lugar. Sinubukan ni Ringo na tawagin ang may-ari, pero masyadong tahimik ang paligid. Pumasok na lang kaya tayo, kuya. Parang wala namang kasing tao eh. Malapit nang maggabi oh. Baka nasundan tayo ng aso. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ng bahay ha. Maghintay na lang tayo dito sa labas. Baka mamaya umuwi yung may-ari. Mapagkamalan tayo magdanakaw eh. Naghintay ang dalawa hanggang sa sumapit ang dilim. Parehong nakaidlip. Buwat ng pagod sa kakalakad at kakatakbo. Nagising na lamang nang mapansin ang presensya sa harapan. Kagad lumayo nang makita ang matandang galit at may hawak na itak. Sino kaya? Ano ginagawa niyo sa tahanan ko? Ano balak niya? Wika ng matanda. Hindi binababa ang hawak na patalim. Teka Manong, kumalma naman po kayo. Hindi kami masamang tao. Sa katunayan, inaantay namin kayo eh. Ako si Ringo. Ito naman yung kapatid ko si Roland. Makikiusap po sana kami kung pwedeng makituloy sa inyo. Alis din kami bukas ng umaga. Ay nako, sabi na nga ba eh. May naligaw na naman. Ang tigas ng ulo ng mga tao ngayon. Hindi pwede. Maghanap kayo sa iba. Hindi ako tumatanggap ng kahit sino. Naku, lagot na. Saan tayo niyan, kuya? Sabi ko na nga ba eh. Hindi magiging maganda yung paglalakbay na to eh. Bakit ba kasi naisipan mong 2 araw tayo dito? Dati naman umuwi tayo kagad pagsapit ng hapon eh. Roland, pwede ba wag mo ko sisihin? Oo, kasalanan ko. Pero hindi ko naman alam na mangyayari yung ganito eh. Kung alam ko lang sana, hindi na tayo tumuloy. Muling kinumbinse na Ringo ang matanda. Hindi na nila naisipang lumakad. Masyado nang madilim ang paligid. Natatakot na muling makaengkwentro ang nakita kanina. Ilang oras na ang lumipas, pero hindi sila pinapapasok. Manong, meron kaming pagkain dito. Mukhang panis na yata yung kinakain nyo. Oh. Meron akong tinapay, may kape, merong kaunting manok. Sinubukan niyang palambutin gamit ang pagkain. Napansin niya na nangangamoy na ang pagkain ng matanda. Bukas ang bintana kung saan nakaharap sa mesa, kaya kitang-kita niya ito. Pero hindi bumigay ang matanda. Napagod na si Ringo. Kahit anong gawin ay ayaw silang patuloyin. Ang ginawa na lamang ay naglatag ng tela sa tabi ng tahanan at doon nagpahinga. Kuya, sigurado ka ba sa gagawin natin? Kahit merong bahay sa tabi, nakakatakot pa rin kasi nasa labas tayo eh. Paano kung biglang umatake yung aso? Malala pa tayo dito eh. Kung sakali mang lumitaw yung halimaw na yon, sigurado ko na hindi tayo papabayaan ng matanda. Sa tindig niya, pakiramdam ko siya yung tipo ng tao na hindi babaliwalain kapag may masamang nangyari sa paligid. Parang sanay na humawak ng patalim eh. Ligtas tayo dito. Wika na Ringo. Ang totoo, hindi rin siya sigurado sa mangyayari. Kaso nga lang wala nang ibang mapupuntahan. Yun na lamang ang naisip na paraan. Kanya-kanya sa pagtalukbong ng kumot dahil maginaw ang paligid. Ilang oras ang lumipas. Damang-dama ni Roland na merong umaaligid. Pawisan na siya.
Hindi makakilos sa kinalalagyan nang marinig ang angil ng nilalang. Gusto mang kalabitin ng kapatid pero hindi magawa dahil natatakot kumilos. Ilang sandali pa ay may gumagalaw na sa paanan. Nang dahan-dahang tignan, bumungad ang isang aswang. Dito na siya sumigaw. Naalimpungatan si Ringo. Dali-dali nilang pinigilan ang atake ng nilalang. Dumampot ng kahoy sa tabi si Ringo. Walang tigil na hinampas ang aswang. Napuruhan niya ito sa muka pero hindi pa rin tumigil sa pag-atake. Kanina asong halimaw, tapos ngayon aswang. Paano na yan, kuya? Basta wag kang lumayo sa akin. Dumampot ka ng kahit anong makikita mo. Sabay natin bugbugin yan. Nang makabuelo ang dalawang magkapatid, inatake nila ang nilalang. Kaso nga lang pareho silang tumilapon. Natigilan matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa tingin nyo, madadaan sa hampas ng kahoy ang aswang na yan. Lokong mga to. Kung hindi kayo nagpunta dito, wala sanang problema eh. Tumabi nga kayo dyan. Kagad niyang hinarap ang aswang. Mahusay sa paggamit ng patalimang matanda. Bawat pag-atake ay natatamaan ito. Hindi tumagal ang aswang. Makalipas ang ilang sandali, gumagapang na lamang ito sa lupa. Mahinang umaangil. Iniinda ang mga sugat. Pumasok kayong dalawa. Antayin nyo kung bumalik. Sumunod ang magkapatid. Hinatid ng tingin ng matanda. Hila-hila patungo sa kakauyan ang nangihinang nilalang. Aba, ayos yung matandang yun ha. Tutulong naman pala pero ang tagal lumabas. Pinagalitan pa tayo. Hindi naman natin alam kung anong klase yung nakalaban natin eh. Huwag ka na maraming sinasabi. Buti nga tinulungan tayo eh. Huwag ka mga likot dyan ha. Baka lalong magalit sa ating matanda. Maupo ka nga. Habang hinihintay ang pagbalik ng matanda, tinignan ni Ringo ang loob ng tahanan. Maraming mga dahon kung saan-saan, mga balat ng hayop at iilang mga buto. Mga kagamitan sa kusina na gawa sa kawayan at kahoy. Meron ding kaperasong telang nakasampay. Kuya, parang sinaunang tao yata yan si Manong oh. Tignan mo yung mga gamit sa bahay niya. Sobrang makaluma eh. Tama ka. Pero wag natin pakialaman ang mga gamit niya. Umusog ka nga dun. Habang nag-aantay ay nakatulog ang dalawa. Umaga na nang magising. Halos mahimatay pagkadilat. Bumungad ang galit na mukha ng matanda. Manong naman, bakit sobrang dikit naman ang mukha niyo? Pwede niyo naman kaming antayin hanggang sa magising ah. Kinabahan tuloy ako. Hindi nakapagsalita si Roland. Natatakot sa presensya ng matanda. Hiyang-hiya ako sa inyo ang himbing ng tulog nyo. Sino nagsabing pwede kayo matulog? Ang sabi ko lang, pumasok kayo at antayin ako. Nagulat ang magkapatid. Biglang hinampas ng matanda ang itak sa lamesa. Kung ayaw mo kami dito, Manong, aalis naman kami. Nagmamadali silang lumabas bit-bit ang mga gamit. Sinundan sila ng matanda at tinignan. Ito na, alis na. Hindi na kami babalik sa bahay mo. Salamat nga pala sa pagpapatuloy sa amin. Lumakad na ang magkapatid. Kaso nga lang sinusundan sila ng matanda. May bit-bit na itak. Masama pa rin ang titig. Kuya, ano bang balak na matandang yan? Baka patayin tayo. Tignan mo, nakasunod pa rin oh. Binilisan nila ang paglalakad. Kung saan saang bahagi ng kagubatan nakarating. Para lamang takasan ng matanda pero nakakasunod pa rin. Nang hindi na matahimik ang loob na Ringo, naglakas loob siyang tanungin ito. Manong, bakit niyo po ba kami sinusundan? May problema po ba kayo? Aalis na nga kami. Hindi na kami manggugulo. Pasensya na kung nagambala namin ang buhay niyo. Aalis na po talaga kami. Wika na Ringo. Nakasunod pa rin ang matanda kahit saan sila pumunta. Kabado ang dalawa. Dumampot ng mga bagay para magamit bilang panlaban.
Sige na kuya, bilisan na natin, nakakatakot talaga eh. Matagumpay na nakalayo ang magkapatid. Nakahinga nang hindi makita ang matanda. Dito sila nagpahinga. Inaalala ang dinaanan paalis ng kabundukan. Sa dami ng direksyong nilakada natin, makabalik pa kaya tayo? Parang nasa dulong bahagi na tayo ng gubat oh. Grabe yung tahimik. Ang kapal ng mga dahon. Wala pang araw na halos tumatagos dito. Ang lalaki ng mga puno. Makakaalis tayo dito. Ayoko mabulok sa lugar na to. Baka mamaya magpakita na naman yung aso eh. Hindi ko na alam kung kanino ako matatakot. Doon ba sa matanda o doon sa aso? Ilang sandali pa, lumitaw ang pinag-uusapang nilalang. Nataranta ang magkapatid. Naganap ng matataguan. Pero bago ito mangyari, nagulat na lamang ng umangil ang halimaw. Pagkalingon nakita ang matanda na duguan. Hawak-hawak ang itak. Nakabulagta na ang nilalang. Aalis kayo, pero nandito pa rin. Ay nako, hindi magtatagal. Magiging libingan yung dalawang bundok. Sundan niyo ako. Naguluhan ng magkapatid. Pero sa takot sa lugar, sumunod sila sa matanda. Bumalik sila sa tahanan. Hindi sila iniimik. Tahimik lang din ang dalawa sa sulok. Sumapit ang gabi. Dito nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Hindi nagpakilala ang matanda, pero nagbanggit ng iilang detalye. Mas mabuting hindi niyo na malaman ang pangalan ko. Total aalis naman kayo bukas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan yung dalawa para pumunta dito ng walang pangontra. Hindi lang mga ligaw na hayop ang nandito sa lugar. Hindi lang mga katutubo na mahirap pakisamahan. Meron pang mas babangis sa hayop. Yung asong nakita nyo, aswang yon. Kung gusto nyong malaman kung totoo ang sinasabi ko, sa susunod na may makita kayo, tignan nyo sa pagitan ng mga hita. Doon nyo makikita ang tunay na itsura nila. Pero manong maiba ako. Alam nyo na may ganyan sa paligid. Bakit dito pa kayo nakatira? Iba rin kayo sa mga katutubong nakikita namin. Iba ang pamamaraan ninyo. Paano po kayo napadpad sa lugar na to? Maraming taon ang nakalipas noong may nangyari sa aking pamilya. Isa akong manunugis ng aswang, pero dumating sa punto na ako ang tinugis sa mga nilalang. Inubos ang aking pamilya. Hindi ako tinigilan, kaya napagpasyahan kong lumayo at mamuhay sa lugar na ganito para wala nang madamay sa akin. Matanong ko lang ho, kapag manunugis ng aswang hindi nasusugatan. Nakita ko po kasi kung paano kayong inatake ng aswang kagabi, pero wala kayo kahit isang galos lang. Kapag merong mga tangan, ganon ang nangyayari. Ito ang mga bagay na magpoprotekta sa isang manunugis. Isang halimbawa itong tangan ko. Wika ng matanda sabay pakita sa kwintas na parang nagbabagang uling. Hosya, marami na kayong nalalaman tungkol sa akin. Hanggang doon lang yon. Maganda na kayo sa pagtulog. Bukas na bukas, kailangan nyo nang umalis sa lugar na ito. Lumipas ang ilang sandali. Naalimpungatan si Ringo nang biglang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Merong kaluskos sa labas. Sa pagtataka ay sumilip siya. Muling nakakita ng malaking aso. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Yumuko at tignan sa pagitan ng mga hita. Dito tumindig ang balahibo ng binata nang makita ang totoong anyo ng nilalang. Ilang sandali pa ang lumipas, nagising ang matanda. Dumiretso sa labas ng tahanan para hamunin ng halimaw. Nagtuos sila ng nagtuos. Hindi tumagal sa mga kamay nito ang buhay ng nilalang. Humandusay ito pagkatapos ng ilang beses na pagtaga. Gulat na nakatingin si Ringo at Roland. Dahan-dahang bumalik sa pagiging tao ang hubog ng halimaw. Hindi nga lang mamukaan dahil itimang balat at puro dugo ang katawan. Kagaya ng unang ginawa,
Umalis na hila-hila ang bangkay ng nilalang. Nag-intay ang magkapatid sa pagbabalik nito. Kuya, mabuti na lang. Dito tayo napadpad sa bahay ni Manong, no? Napoprotektahan niya tayo sa mga nilalang na yan, eh. Bihira lang yung taong isusugal yung buhay niya sa pakikipaglaban. Para lang sa mga bisita na hindi niya kaano-ano. Pero parang ayoko nang sumama sa iyo sa susunod. Napabuntong hininga na lamang sa Ringo. Dahil sa mga kaganapan, nagbabago din ang isipan. Lumipas ang ilang oras, bumalik ang matanda. Madaling araw na. Sisikat na ang araw maya-maya lamang. Manong, bakit ang tagal niyong bumalik? Ano po bang ginawa niyo sa katawan ng aswang? Isang bagay na dapat gawin sa isang halimaw. Alis kayo ngayon, hindi ba? Ihanda niyo yung mga gamit niyo para paglabas ng araw lumakad na kayo. Ayoko magtagal kayong dalawa dito. Hindi ko gusto yung maraming iniisip. Hindi na sila nag-usap hanggang sa sumapit ang oras. Ito ang nagatid sa kanila sa lugar kung saan nakaabang si Mang Carlo. Maraming salamat, Manong, ha. Pasensya na kung naistorbo namin kayo. Nga pala, ayaw niyo po bang makilala kahit ang pangalan niyo? Malinaw ang sinabi ko. Mas mabuting hindi niyo ako makilala. Ilang oras pa ang kanilang inantay bago dumating si Mang Carlo. Kagad silang sumakay at umalis sa lugar. Tahimik sila buong biyahe. Hindi pa rin lubos makapaniwala sa sinapit doon sa kabundukan. Pagdating sa bahay, nakapag-isip si Ringo, ititigil na ang ganitong gawain. Sinunod ang sinabi ng ama na aralin na lamang ang mga nakasulat sa libro. Nagtanda siya sa nangyari. Dala-dala ang takot hanggang sa ngayon. Naging palaisipan sa kanya ang katauhan ng matanda. Hindi man niya kilala, pero nararamdaman na meron itong kabutihan sa puso. Kahit isa siyang manunugis at tungkulin ang pagpuksa sa mga aswang. Bihira pa rin ang merong handang tumulong sa mga tao na hindi kaano-ano. Paminsan pa nga, kahit kapamilya, hindi pa rin tinutulungan. Kaya habang buhay hindi nakalimutan ni Ringo ang isang matanda na handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng iba. Nung una mga kabayan, parang sobrang hirap maniwala patungkol dito sa bisa ng Gabay Medalyon. Etong suot-suot ko. Eto kasing Gabay Medalyon mga kabayan, ang bisa nito ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Yung 4 na aspeto ng buhay. Magmula nang dumating sa akin to mga kabayan, tapos palagi ko na siyang suot, mas nag-take ako ng actions. Nandun kasi yung konsepto na dapat naniniwala ka sa gamit mo at ang pinakamabisang paraan ng pagpapatunay na naniniwala ka, mas mag-take ka ng action sa mga bagay na gusto mong ma-achieve or sa mga hinihiling mo. So everyday talaga mga kabayan, mas nag-try ako, sinubukan ko yung mga bagay na gusto kong marating at sakto din mga kabayan. Kasabay ng pagdating ng Gabay Medalyon, sunod-sunod na yung projects, sunod-sunod na yung blessings na natatanggap ko, kung saan-saang projects na yung nag-o-offer sa akin, hindi lang sa aspeto ng TikTok shop, maging sa lahat ng channels ko. At syempre, yung pinakamalagang aspeto mga kabayan, baliwala kasi yung dami ng projects mo or dami ng blessings kung hindi ka disiplinado. For me kasi mas doon nakakatulong yung Gabay Medalyon. So sa pang-araw-araw, kung paano mo mas aalagaan yung mga bagay na ibinibigay sa'yo, doon siya pinaka pumapasok eh. Hindi ka napadalos-dalos sa decision making, alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat bilhin, alam mo yung mga bagay na dapat mong unahin, alam mo yung mga bagay na dapat patulan at hindi. Doon ko mas nakikita yung bisa sa akin ng Gabay Medalyon. Mas clear yung concept ng mind, mas naaalagaan ko yung mga blessings na dumadating. So bukod sa mga pampaswerte na dumadating sa buhay, ang pinakamahalaga na kayang ibigay ng Gabay Medalyon, yung konsepto ng tamang decision sa araw-araw. Madalas sa gut feeling, sa panaginip, or parang may mga bumubulong sa isipan mo na mga bagay na pwede mong gawin. Yan yung personal kong storya patungkol sa bisa sa akin ng Gabay Medalyon. Kung sakaling meron ka nito, pwede mo i-comment dyan sa baba kung anong journey nyo ng Gabay Medalyon. Pero kung interesado ka dito, pwede mong i-search yung shop ng Likha Merchandise.